So itong dalawang to nagtatalo to kung sino ba talaga ang original. Ang sabi, ito yung nauna, si Kangkong King. Ha? Sabi naman, siya yung original. Sino ba talaga? Try natin tong sikat na tong pagkain na to. Ha? Dahil dito ay naging billionaire siya. Naging billionaire. Walang iba. Ladies and gentlemen, walang iba kundi si Master Diyos Moika ang may-ari ng KCO. Yan ang ating kangkong chips original. So, i-review natin to. Ang kanyang kangkong chips kung talaga bang legit ang lasa o talaga bang masarap. At ikukumpara natin dito sa isa pa. Ito, si Kangkong King. Isa rin na kangkong chips. So, titingnan natin sa dalawang to kung alin ba sa dalawang to masarap. So, hindi na ako nag-order ng iba pang flavor. Kasi nga, makikita mo talaga o malalasahan, malalaman ka agad kung sino ang tunay na masarap sa original flavor. So, ngayon magtatanong kayo kung magkano tong 60 grams, itong KCO, sa Shopee natin to binili ay 110 kasama na yung shipping fee. At ito naman na Kangkong King 60 grams din ay 157 yung ating binayaran. So mas mahal tong Kangkong King compared dito sa KCO. Okay? So titingnan lang natin kung ano yung lasa. So itong dalawang to nagtatalo to kung sino ba talaga ang original. Ang sabi, ito yung nauna, si Kangkong King. Sabi naman, siya yung original. Sino ba talaga? Anyway, kahit sino sa inyo, magsuntukan na lang kayo. Yan. Para malaman natin kung sino talaga ang totoo. Yan, joke lang po. Wala tayo dito papaboran kung ano talaga yung ating malalasahan. Kung ano yung totoo, ay yung ating sasabihin dito sa food review, dito sa review natin. Hindi ito sponsored, so katotohanan lamang ang ating sasabihin. Wala tayong papanigan, doon lang tayo sa totoo. Dahil dito sa channel natin, totoo lang tayo. Wala tayong pinapaboran sa pagre-review ng mga foods. Okay? Malibang kung babayaran nyo ako. So doon lang tayo sa hindi nabayaran na vlogger tulad ko. Dahil doon tayo sa totoo. So, magkasubukan na. Ang packaging nito ay parang yung mga sa chipe, yung Mr. Chips, yan. Baga, yan. Pag binuksan mo, ay talagang kainin mo na kasi nga hindi siya nakasiplak. So, yan po. Makikita nyo. Hindi siya nakasiplak, diretso na kain talaga yan. So, ito naman, medyo presentable itong packaging niya. Makikita nyo. Medyo presentable kasi nga nakasiplak siya. Yan. Ito yung lasa nito. Ito yung original ni Master Diyos. Tingnan natin. Pag original, walang flavor. Flavoring. Sa amoy? Amoy oil. May naamoy akong oily. Medyo oily siya. Oops! Ito naman, madaling buksan kasi nakasiplak siya. Yan. Sa amoy, mukhang mas masarap ang amoy nito compare dito. Dito para may flavor. So ngayon, titingnan naman natin sa timbang. Kung makikita nyo, 75 grams. Yan. 75 point something. 75 point something yung kilo nito, yung grams, yung weight. Ito naman ay sinasabing 60 grams parehas noon. So tingnan din natin kung ilan. Yan. 66. So ang tanong ay sa halagang 110 ay sulit ba itong kakainin natin? Ayan kung konti lang ang laman kung makikita nyo Ayan kung makikita nyo, diba? Sa halagang 110 masusulit kaya ang kain natin sa ganyan. Kung konti ang laman, dito naman
Yan naman, halos konti din ang laman, pero 75 grams. Siguro dahil sa dahil sa powder na flavor, kaya naging ganon. So, titingnan natin, ang lasa. Wala akong maamoy na kakaibang flavor. Ito parang may flavor to. So, ngayon, titingnan naman natin yung kanyang, i-compare natin yung nutrition facts niya. Calories from fat, 112. Calories from fat naman dito, 57. So, ibig sabihin, mas marami itong oil na content. Doon pa lang makikita mo na. Total fat naman dito, 6 grams. Dito naman sa KCO, 12.4 grams. So, mas marami talaga. So, sa saturated fat naman, 5.7 grams, 6 grams. Okay, halos magkapareho lang. Cholesterol 0, cholesterol 0 mg, sodium 81 mg. Sodium naman dito 62. So ibig sabihin mas maalat to kumpara dito kasi mas marami tong sodium o kaya asin. 0.3 may content ng sugar konti lang. 0.3 gram. Dietary fiber 1 gram. Dietary fiber 1.1 gram. Total protein, 1.2 gram. May protein ba to? Protein naman ito, total protein naman ito ay 1 gram. Mas healthy to. Although parehas sila kangkong. Kasi nga, depende yan sa mga ginagamit din natin na ingredients. Kahit sinabi natin na gulay, kung ginisa natin sa mantika, na hindi healthy mantika, ay talagang hindi pa rin magiging totally healthy yung kakalabasan ng pagkain. So, titingnan naman natin dito yung kanyang ingredients. Compare natin yung ingredients. Ganito dapat mag-review para malaman natin, lalo sa mga ganitong pagkain na pinapakain natin sa mga anak natin. Titingnan nyo yung ingredients saka yung nutrition facts. Yung ingredients nito ni KCO ay may wheat flour, may cornstarch, may water spinach, yung kangkong, may seasoning, hindi naman binanggit kung ano-ano yung mga seasoning. Tapos, may vegetable oil. Vegetable oil, yung ginamit na pamprito dito kay KCO. Ano yung vegetable oil? Pwedeng soya oil, pwedeng peanut oil, pwedeng palm oil. Yan, palm oil. Ito naman, yung ingredients niya, dito kay Kangkong King, ay may water spinach, may coconut oil, may chickpea flour, may modified tapioca starch, may baking powder, may iodized salt, spices, vegetable powder. Yan. So, kung babasihan natin kung saan niluto, kung anong mas healthy, ay mas healthy itong si Kangkong King. Master, kay Diyos, muhay ka. Baka pwedeng mo nang baguhin tong, total, bilyonaryo ka na, baguhin mo na yung ginagamit mo oil. Mas magandang gamitin yung coconut oil sa pagprito kasi mas healthy po yun, mas healthy. So, ibig sabihin, although pare sila kangkong, mas healthy to, mas healthy siya kasi nga yung ginamit niyang oil. Huwag lang tayo magdepende na kangkong yan, healthy na yan, hindi pa rin masasabi natin na totally healthy. Tikay man time, tikman muna natin itong kay Diyos Mega. First time ko to, makatikim nito. So, para makita natin, ilagay natin dito. Durog. Yung kay Kangkong King, durog yung mga chips niya. Ayan, kung makikita nyo. Durog. Lagay natin lahat para makita nyo na. Kay Kangkong King, durog yung chips niya. May durog din, pero hindi masyado. Kay Master Juice naman, ito, may mga durog. Yan, may mga durog din. Durog. Pero mas maraming buo. Dito naman kay Kangkong King, halos durog. Yan halos durog. Hindi mo na masasabi kung kangkong ba talaga to. Diba makita nyo hindi na masasabi kung kangkong talaga yan kasi wala na yung itsura ng pagiging kangkong. So, dapat itong ma-observe nila. Balikan natin dito. Pinakita ko lang sa inyo yung appearance ng loob para walang dayan. So ngayon, titikman na natin. Saglit lang po. Konti lang ang laman.
So sa halagang ganun, parang hindi makatarungan. Kasi isipin nyo, kangkong lang to. Di ba? Mura lang yung kangkong. Kasi ang kangkong napakamura lang naman ang kangkong, di ba? Ang gagastos lang naman sila rito na medyo mahal, yung mga ingredients na. Kung pag-uusapan yung presyo talaga, para sa akin, kung i-kumpara natin dyan sa mga chips na nabibili natin dyan sa supermarket, ay may kamahalan po to na chips nila. Hindi nakaaya-ayang kainin, di ba? Kasi durog. So ito ko yung kay Master Joss. Yung texture naman, mas makapal yung kay Master Joss, itong KCO, compare dito kay Kangkong King. Mas makapal. So tingnan natin kung anong mas crispy. Crispy to, pero matigas. Yung kay KCO, matigas yung pagiging crispiness niya. Kung postiso ang ngipin nyo, kung wala kayong ngipin, hindi nyo mahirapan kayong kagatin. Matigas ang pagiging crispiness niya. More on cornstarch to nalagay. Kailangan bawasan nila yung cornstarch. Ito naman kay Kangkong King, tingnan natin. Mas light ang pagiging crispy nito, medyo light. Ito matigas yung kay Master Joss. Yung lasa niya, dahil sa kuyanto, original, wala kang malasahan. Parang arena lang. Arena lang. Parang wala lang. Ulitin ko lang. Kasi kung i-compare mo yung lasa, mas masarap to kay Kangkong King. Ito. Wala lang. Plain lang yung lasa niya. As in, nagprito ka lang ng kangkong na may cornstarch o harina, nilagyan mo ng konting asin, yun na. Yun ang lasa nito. Ito may twist siya. Yung original, may twist siya. Kasi malalaman mo kung masarap kung plain ang lalasahan mo, di ba? Kaya hindi na ako nag-order pa ng iba. Mga flavoring na lang naman yung nakapagpasarap talaga. Hindi talaga yung kangkong. Kasi ang kangkong wala naman yung lasa. Di ba? Sa mga seasoning na lang. So, para sa akin, mas masarap si Kangkong King. Pero ang problema lang kay Kangkong King, durog na. Durog yung kanyang chips. Hindi mo na malaman kung kangkong ba talaga to. At yung pagiging crispy niya, light lang. Yung to kay Master Joss, medyo may katigasan yung pagiging crispy niya. So, ang suggestion ko dito kay Master Joss ay ilisin niya yung coating niya. Kasi nalalasahan ko na lang dito yung lasa ng harina. Okay? Tigas yung coating niya. Lasang-lasa yung vegetable oil na ginamit dito. Palm oil na ginamit. Kung i-rate ko, itong KCO, i-rate ko to ng mga 6 lang. Out of 10. Ito naman, i-rate ko ng 8 out of 10. Yan. 8 out of 10 ang rate ko rito. Yung para lang po yun sa akin. Sarili kong opinion po to. So, try nyo po. Suportahan natin sila. Kasi nga, sariling gawa natin to. Maraming natutulungan itong company na to. Yung mga, lalo na yung mga tao niya, mga tao na umaasa dito. So, saludo dito kay Master Joss. More improvement para sa akin, Master Joss. More improvement pa. At ito naman, ganun din. More improvement din. Kasi nga, hindi pa totally perfect. Lalo na yung kuya niya. Yung yung appearance niya, idurog na yung kangkong. Pag ibang bansa ang kumain nito, makita na ganito, mas sabihin, nasaan yung kangkong? Diba? Kasi wala akong makitang kangkong na dito. May lalansa kong product, abangan nyo po. Abangan nyo. Isang chips din, pero kakaiba. Kakaiba to. Ayok mo na sabihin, baka maunahan nila ako. Sarili ko tong version talaga na wala pang nakakagawa. Katas ng aking pagkalalaki ang gagawin kong chips. Katas ng aking pagkalalaki. Abangan nyo. First in the market, first in the world, na makakatikim kayo ng kakaibang chips. Nagaling kay Jollibees. Yan, so abangan nyo po. So, yan lang po ang ating challenge ngayon.
ating ginawa, napa-challenge tayo dito sa dalawang kangkong master chips, na tikman ang kanilang proud products na nakakatulong sa mga kapwa natin Pilipino. So, suportahan po natin sila, suportahan natin yung mga business owner kasi napakahirap po magbuo ng isang negosyo. Kaya ako bilib na bilib dito sa mga taong to. Lalo ito kay Master Diyos na batang-bata pa ay nakapagsimula na siya na makapagtayo ng sarili niya negosyo. Tularan natin siya. Huwag din natin kailangan mag-aral, Hindi natin kailangan ng diploma. Ang kailangan natin diskarte, at kayabangan. Okay? Okay? Pagiging mayabang tayo kasi diyan tayo aasenso. Tularan natin ang pagiging mayabang ni Master Diyos Moica. Joke lang, Master Diyos, diskarte ka na at may diploma ka pa kasi mas makakapag-isip ka. Okay? At mas marami kang maiyayabang. Master Diyos, bata ka pa naman, bigyan mo yung time na magkaroon ka ng diploma. Kasi yung mga nangbaba sa'yo, patunayan mo sa kanila na kaya mong magtapos kahit na ikaw ay successful na. Iba pa rin yung may hawak ang diploma na makikita ng mga anak mo na nakadisplay yan sa dingding ng bahay nyo. Lang ang ipapayo ko, may advice ko kay Master Diyos, ba't pala ako mag-advise sa isang taong successful na? Ako, wala pa naman ako nararating. Ang lahat ng negosyo kong nasimulan ay bumagsak. Dahil nga sa lagi tayong mahinang nilalang, ibig ko sabihin ay inuuna natin yung pagiging maawain. Mali pala yun. Dapat pala pag nagnegosyo ka, wala kang awa. Unahin mo lagi ang sarili mo. Kahit sa mga kamag-anak mo, unahin mo dapat ang sarili mo. So maraming salamat. Hanggang sa muli. Thank you and God bless.